Yung Niali na yun, sinabihan niya talaga akong maging pain. Nakakainis lang. Napatingin si Lu Piao sa horn ship na humahabol sa kanya. Tinakot siya nito dahilan para matisod siya habang tumatakbong paatros. Samantala, si Duzi at Niali ay nagtatago sa bush. Hawak ang mga ito ng crossbow sa kanilang mga kamay. Oh, ang horn ship na ito. Shoot it! Sigaw ni Lu Piao. Nang makita niyang papalapit ang horn ship, tumakbo siya nang walang tigil. Itong Lu Piao, hindi ba tayo pumayag na manatili siya at hindi kumilos? Siguradong nahulog sa bitag ang horn ship. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo siya, lumihis ang tupa sa direksyon ng bitag, nakasimangot si Niali. Ang bitag ay talagang isang maliit na hukay na may dalawang daliri at sa sandaling ang horn ship ay walang ingat na humakbang sa bitag, tiyak na mababali nito ang kanyang binti. Ang pagpapaputok nito, kapag nangyari iyon, ay magdudulot ng mas magandang resulta. Nang makita si Lu Piao na tumatakbo sa gulat, hinayla din niya ang gatilyo sa tupa, *shushu*, tatlong crossbows bolts ang bumaril mula sa crossbow. Hindi nasugatan ang horn ship na iyon. Nang maramdaman ang pagputok ng tatlong bolts sa direksyon nito, agad itong gumawa ng ilang pagtalon at naging dahilan ng pagtalon ng tatlong crossbow bolts. Dumaan si Grace sa tupa, kaya't iniiwasan niya ang bolt. Ano, na-miss? Natarante si Lu Piao nang sumara ang sungay ng horn ship sa kanya. Iniisip na sina Niali at Duzi ay talagang nakagawa ng ganitong uri ng pagkakamali, halos maluha-luha siya sa puso niya. Nagsimula siyang mag-isip na nagkamali siya sa pakikipagkaibigan. Kung aabot sa kanya ang matalim na sungay, agad nitong mabubulaklak ang kanyang puwet. Nang makita niyang umiwas ang horn ship sa mga crossbow bolts, at ipinagpatuloy ang pagsalakay nito kay Lu Piao, pinawisan ang mga kamay ni Duzi. Kung sinubukan niyang i-load ang isa pang bolt sa crossbow, huli na siya. Nai-imagine niya ang eksena kung saan ang puwitan ni Lu Piao ay sinaksak ng sungay ng horn ship sa kanyang ulo. Niali, ano ang dapat nating gawin? Agad na tumahimik si Duzi pagkatapos magsalita sa kalagitnaan. Natatakot siyang istorbohin si Niali. Naka-half squat si Niali. Nakatuwid ang kaliwang braso niya gamit ang crossbow sa kaliwang braso. Ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom sa gatilyo. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa nakita at ang crossbow ay napakatatag na parabang ito ay nakalagay sa isang lalagyan. Si Duzi ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi pa nagpaputok ng bolt si Niali, ngunit naramdaman ni Duzi na tiyak na tatama ang bolt sa horn ship. Si Niali, sa sandaling ito, ay parang cheetah na nakayuko sa mga palumpong, naghihintay ng kanyang biktima. Naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Bawat madugong laban ang pinagdadaanan ni Niali. Ang ilan ay kahit na malapit ng mamatay. Anuman ang uri ng sandata, maging espada, pana, o kahit isang piraso ng metal. Sa mga kamay ni Niali, lahat sila ay magiging mga nakamamatay na sandata. Kahit na si Niali ay hindi pa isang bronze rank fighter, mayroon siyang hindi mabilang na mga paraan upang patayin ang isang bronze rank o kahit isang silver rank fighter. Parang iisa lang ang tao sa paligid. Ang hitsura ni Niali sa kanyang mga mata ay parang isang lawi na naghihintay na mahuli ang kanyang biktima. Ang bahagyang makabuluhang malambot na pisngi ni Niali, matatag na hitsura, at mga kilos ay magbibigay sa iba ng pakiramdam ng isang lake na walang lalim. Hinayla ni Niali ang gatilyo at isang crossbow bolt ang pinakawalan. Ang bolt na umalis ay naging kulay pilak na liwanag at matikas na lumipad ng mabilis. Ang anggulo na tinarget ni Niali ay nasa blind spot ng paningin ng horn ship. Tumama ito. Nang makitang dumaan ang bolt fly, nagulat ang puso ni Duzi. Binigyan siya ni Niali ng kakaibang pakiramdam. Para siyang isang veteranong shooter. Ang horn ship ay hindi nakaiwas sa oras. Tumama ang bolt sa likurang paa ng may sungay na tupa. Thud! Ang may sungay na tupa ay nahulog sa lupa na humahagulgol. Lumapag sa harap ni Lu Piao at nagtaas ng alikabok sa paligid nito. Hingal na hingal si Lu Piao. Siya ay labis na kinabahan. Nang makita niya ang horn ship na walang tigil na umiiyak, hindi niya naiwas ang isipin, Diyos ko, nakakapanabot yun. My goodness, naligtas ang puwitan ko. Kung bahagyang mas mabagal ang bolt ni Niali, natama na sana siya ng horn ship na iyon. Kung ang bolt ay isang ordinaryong bolt,
Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi makakaapekto sa isang demonyong horn ship at siguradong bumangon na naman ito. Gayunpaman, ang bolt na ginagamit nila ay hindi isang ordinaryong bolt. Pinahiran ito ng gamot na pinaghalo mula sa black pulgrass at zoysia grass. Naging kalaban lang ito ng horn ships. Ang gamot ay mabilis na sumama sa mga daluyan ng dugo at umabot sa puso ng horn ship. Maya-maya pa'y unti-unting lumalambot ang panaghoy ng horn ship. Napakabilis. Nagulat si Duzi. Hindi niya akalain na ang gamot na pinaghalo ni Nieli ay magkakaroon ng ganito kalakas na epekto. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang nawalan ng panlaban ang matipunong tupa. Nagulat din si Lu Piao. Naunawaan niya ng buo ang lakas ng mga tupang ito, na kung saan ay ang lakas ng dalawang bronze rank fighters na pinagsama. Karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon upang talunin ang isa, ngunit ang horn ship na ito ay natalo sa isang maliit na bolt. Masyadong nakakakilig yun. Sa tuwing naiisip ni Lu Piao ang eksena kanina, ibabalik nito ang takot na nananalaytay sa kanya. Kung hindi ka tumakbo, ang horn ship na iyon ay hindi magiging banta sa iyo. Bahagyang natawa si Nieli. Okay, ungol ni Lu Piao, na namumula ang mukha. Hindi siya kumilos ayon sa plano, at agad na nataranta nang makita niya ang horn ship na umaandar sa kanyang direksyon. Nang makita ang nahulog na horn ship, naramdaman ni Lu Piao na parang nabubuhay pa siya sa isang panaginip. Ang hitsura at pagkilos ni Nieli mula kanina hanggang ngayon ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan, na nag-iwan sa kanya ng matinding paghanga. Mula pa noong bata pa siya, ito ang unang pagkakataon na talagang humanga si Lu Piao sa isang tao. Nasa master level lang ang shooting skill ni Nieli. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay magsanay sa loob ng 10 taon, hindi pa rin niya maaabot ang antas ni Nieli. Bilasan mo at maglinis. Wala tayong ibang gusto kundi ang mga sungay, ang balahibo sa leeg, ang kristal ng demonyo, at ang espiritu ng demonyo. Mabilis na utos ni Nieli. Ang demonyong kristal ng horn ship at demonyong espiritu ay matatagpuan sa bahagi ng utak. Ang mga kristal na demonyo ay mga kristal na kasing laki ng hinlalaki at karamihan sa mga demonyong hayop ay may isang kristal na demonyo. Tulad ng para sa demonyong espiritu, 1 o 2 lamang ang lilito sa loob ng 10,000 horn ship. Ang hugis ng demonyong espiritu ay parang apoy ng kandila. Ang isang horn ship na may demonyong espiritu ay karaniwang mas malakas kaysa sa iba pang horn ships. Ang horn ships ay medyo mababa ang level, tanging isang star na bronze ang ranggo ng demonyong hayop. Ang mga materyales mula sa kanila ay medyo mura. Ang isang pares ng sungay ay maaaring ibenta para sa 5 demonyong barya, at ang balahibo sa leeg nito ay maaaring ibenta ng 3 demonyong barya. Tulad ng para sa demonyong kristal, maaari itong ibenta sa halagang 5 demon spirit coins. Bilangin ito sa ganitong paraan, kahit na walang demonyong espiritu sa loob nito, maaari pa rin itong makakuha ng isang presyo ng 13 demon spirit coins. 5 minuto lang ang inabot nila para patayin ang horn ship. Kung magtatagal lang ito ng ganito, hindi ba makakatanggap silang 3 ng libu-libong demon spirit coins sa isang araw? Hindi mapigilan ni Duzi na matuwa. Napakahirap ng kanyang pamilya at ang kanilang kita ay magiging 2 hanggang 3,000 demonyong barya taon-taon. Para makapasok siya sa Holy Orchid Institute, ang pamilya ni Duzi ay kailangang humiram ng maraming pera sa mga kamag-anak at kaibigan. Si Duzi ang pag-asa ng kanilang pamilya. Kung manghuli siya ng mga may sungay na tupa kasama si Nieli, mababayaran niya ang sarili niyang mga bayarin sa paaralan sa hinaharap. Ngumiti si Nieli at sinabi, kailangan nating maging mas mabilis. Walang pahinga ngayong gabi. Okay, tuwang-tuwang sagot ni Duzi. Bagamat hindi pa sila nakakapasok sa isang star bronze rank, napakalakas ng kanilang mga katawan. Ang pagpupuyat magdamag ay wala. Hindi napigilan ni Lu Piao na umiyak dahil ang 2 taong ito ay sadyang kuripot. Tatalikuran nila ang pahinga alang-alang sa pera. Kahit na malungkot siya, wala siyang masyadong mapagpipilian. Sino ang nagtanong sa kanya na sumakay sa barkong pirata na ito? Nagtulungan silang 3 at tuloy-tuloy na nanghuhuli ng horn ship. Matapos patayin ang 12 ng mga ito, dadalhin ni Lu Piao ang mga materyales upang maibenta ito. Sa loob ng isang gabi, ang grupo ni Nieli na may 3 ay nanghuli ng kabuoang humigit kumulang 120 may sungay na tupa,
na nabili ng humigit kumulang 1,200 Demon Spirit Coin. Hinahati ito ng pantay-pantay, tumanggap sila ng humigit kumulang 400 barya ng demonyong espiritu. Ang halaga ng pera na ito ay talagang kamangha-mangha para sa isang tao na hindi pa nakakapasok sa isang star na bronze rank. Kahit na para sa isang bronze rank fighter, ang pagkuha ng 20 hanggang 30 Demon Spirit Coins sa isang araw ay itinuturing ng marami. 7 magkakasunod na araw ang ginugol sa pag-aaral sa mga aralin sa araw, habang sa gabi ay pupunta silang 3 sa training grounds para patayin ang Horn Ship. Ang kanilang pera ay umabot na ngayon sa higit sa 10,000 mga Demon Spirit Coins, na maaaring ituring na isang malaking halaga ng kayamanan para sa kanila. Ang mga estudyante sa Holy Orchid Institute ay nagtataka kung bakit biglang bumaba ang dami ng Horn Ship sa training grounds. Dati, basta-basta silang naglalakad at madaling makakahanap ng Horn Ship na magkakagrupo. Gayunpaman, ngayon ang isang tao ay kailangang tumingin sa paligid ng mahabang panahon upang makahanap ng isa. Hindi kaya may mga halimaw na parang tigre na pumapasok at nangangaso sa mga Horn Ship na ito. Ang Holy Orchid Institute ay espesyal na nagpadala ng mga instructor upang siyasatin ang dahilan, ngunit wala itong nakita. Sa ika-8 magkakasunod na gabi, ang grupo ni Neely na 3 ay nasa madilim na pangangaso ng Horn Ship. Madilim ang langit at hating gabi na. Humikab si Lu Piao at sinabing, "Neely, hindi ko na kaya." Umidlip ako sandali sa ibabaw ng puno. Ang 7 magkakasunod na araw ng walang tigil na pangangaso ng Horn Ship ay naging sanhi ng sobrang pagod niya kaya hindi na siya nakapagpatuloy. Hindi lang si Lu Piao, maging si Duzi ay hindi na nakayanan. "Neely, kailangan ko ring matulog muna," sabi ni Duzi. Ang kanyang mga talukap ay nakikipaglaban upang manatiling gising sa loob ng isang buong 7 araw. Kahit na ang isang taong bakal ay hindi makatiis. "Matulog muna kayo. Ihihinto natin ang pangangaso bukas ng gabi. May iba pa akong plano," sabi ni Neely. Nakaipon na siya ng mahigit 16,000 demonyong barya ng espiritu. Ito ang kanilang unang balde ng ginto. Sa pamamagitan nito, marami silang magagawa. Hindi na kailangan pang manghuli ng Horn Ship. Umakyat sina Lu Piao at Duzi sa isang matayog na puno, humiga sa isang sanga at agad na nakatulog. Parehong puno ng pagod ang mukha nilang parang bata. Bagamat pareho silang nabibilang sa premature type, sa huli ay 2 pa rin silang teenager. Mabilis na tumakbo si Neely sa kakahuyan. Isang bilog na buwan ang nakasabit sa langit. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga huni ng iba't ibang insekto, dahilan para lalong tumahimik ang paligid. Walang malaking demonyong hayop sa paligid, kaya napakaligtas nito. Biglang, narinig ni Neely ang isang abnormal na tunog mula sa malayong gubat. "Parang may ibang tao dito. Sino ang nasa training grounds ngayon?" Kumunat ang noo ni Neely at tumakbo patungo sa direksyong iyon. Nagtago siya sa kakahuyan habang nakatingin sa field na natatakpan ng liwanag ng buwan. Gamit ang liwanag ng buwan upang makita, nakita niya ang isang payat na figure na nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Siya ay hanggang balikat ang buhok, nakasuot ng leather jacket, at naglalabas ng malabong asul na liwanag. Ito ang liwanag ng puwersa ng kaluluwa. Bagamat hindi pa ito nakapasok sa ranggo ng bronze, malapit na itong makapasok sa ranggo ng bronze. Gamit ang liwanag mula sa puwersa ng kaluluwa, dama po ang mga mata ni Neely sa kanyang mukha. Nakapikit ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang mahahabang pilak mata, at mga balingkinitang kilay. Siya ay may walang kamali-mali, puting balat na kumikinang ng malusog na kulay rosas, at mayaman, pinong labi. Siya at si Yezayan ay nagtataglay ng 2 magkaibang uri ng kagandahan. Si Yezayan ay nagtataglay ng isang tahimik na kagandahan, tulad ng isang magandang bulaklak na violet. Habang siya ay kaakit-akit, na may mapang-akit at kaakit-akit na hitsura, tulad ng isang rosas na may tinag. "Xiao Ninger, hindi ko akalain na siya iyon," sabi ni Neely, bahagyang nagulat saglit. Si Xiao Ninger ay mas masipag na nagtatrabaho kaysa sa kanyang inaakala. Sinasanay pa rin niya ang kanyang soul force sa ganitong oras ng gabi. Tinatansya niya na malapit na siyang makapasok sa bronze rank. Iniisip ang kanyang nakaraang buhay, nang pumasok si Xiao Ninger sa isang star na bronze rank, siya ay nagkasakit ng higit sa 2 taon at ang kanyang cultivation ay bumagsak ng husto.
Bagamat kinailangan niyang sanayin muli ang kanyang sarili mula sa simula, sinasabing mula noon ay nakaramdam na siya ng sakit. Bagaman siya ay may sakit, sa paningin ng iba, siya ay parang isang nakasisilaw na bituin. Siya ay isang malakas na babae. Iniisip kung paano nagsasanay si Xiao Ningguo dito sa kalagitnaan ng gabi, biglang naintindihan ni Nieli. Bagamat napakasipag ni Xiao Ningguo, tinatrato niya ang kanyang buhay bilang biro. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad si Nieli patungo kay Xiao Ningguo. WHO, biglang iminulat ni Xiao Ningguo ang kanyang mga mata, at mahinang sumigaw, habang kinukuha ang isang maikling punyal. Maingat siyang tumingin kay Nieli. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, ang matalim na alerto ng mga mata ay may hindi maipaliwanag na kagandahan sa kanila. Bagamat 13 taong gulang pa lamang siya, ang kasalukuyang kanya ay tiyak na maituturing na isang magandang teenager. Bahagyang nakaumbok ang bahagi ng dibdib sa harap ng leather jacket. Sa edad niyang ito, siguradong maipagmamalaki niya ito. Ako si Nieli, sabi ni Nieli. Kahit na hindi pa niya nakakausap si Xiao Ningguo, maaari pa rin silang ituring na magkaklase at medyo pamilyar sa isa't isa. Ibinaba ni Xiao Ningguo ang kanyang maikling punyal, ngunit nakabantay pa rin siya habang nakatingin kay Nieli at sinabing, "Anong ginagawa mo dito?" Bahagyang ngumiti si Nieli, "Anong ginagawa mo dito?" "Nandito ako para sanayin ang lakas ng aking kaluluwa," sabi ni Xiao Ningguo. Nakatingin kay Nieli sa liwanag ng buwan. Matalim ang mga kilay ni Nieli. Medyo may kagwapuhan siya, hindi tulad ng ilang tao na nakakatakot sa unang tingin. Nagkibit balikat si Nieli at sinabing, "Tambay ako dito. Nagsisinungaling ka, huwag mong isipin na hindi ko alam. Nitong mga nakaraang araw, kayo ang pumatay sa mga horn ship na iyon," sabi ni Xiao Ningguo. Nakita na niya ang tatlong grupo ni Nieli, ngunit hindi siya gumawa ng anumang hakbangin para batiin sila. Ang ikinakuryos ni Xiao Ningguo ay isang bagay na pinahid ng grupo ni Nieli sa mga bolts na nagawang ibagsak ang isang horn ship gamit ang isang bolt, ngunit hindi siya nagkusa na magtanong ng mga sekreto ng ibang tao. "Kaya alam mo na noon pa," sabi ni Nieli, nakatingin kay Xiao Ningguo. Kapag nagpout siya ng kanyang bibig, ang kanyang mayamang maselang labi ay may hindi maipaliwanag na alindog sa kanila. Ngunit mayroon na siyang yesayan sa kanyang puso, kaya ang kanyang nararamdaman para sa kagandahan ni Xiao Ningguo ay simpleng pagpapahalaga. Pinahahalagahan niya ang kagandahan nito at kung gaano siya kasipag. Sa hitsura lamang ni Xiao Ningguo, kaya niyang tumayo sa napakataas na posisyon, ngunit umaasa pa rin siya sa sarili niyang lakas para baguhin ang pananaw ng ibang tao sa kanya. Nakakalungkot lang na maling paraan ang ginamit niya.